Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So alam naman ng karamihan na si undefeated former 5 Division World Champion na si Floyd Mayweather Jr. ay isa sa nagpaliwanag at nagsabi na si Manny Pacquiao ay isa raw sa gumagamit ng PEDS o ipinagbabawal na gamot sa lahat ng kanyang mga naging laban. Dahil daw dito ay nakuha ni Manny Pacquiao ang 8 World Division Champion at kinaya niya lahat ng kanyang naging kalaban sa iba't ibang division. Hindi daw madali ang lumaban sa mataas na timbang. Pero nagawa niya daw umano na makuha yan dahil sa lahat daw ng kanyang mga naging laban ay gumagamit daw siya ng ipinagbabawal na gamot na hindi nalalaman ng mga tao na namamahala sa laban. Nakakaya niya pa daw ito ma-technical knockout or mapatamba ang mas malalaki pa sa kanyang division. Dahil hindi daw kapanipaniwala na kayang-kaya ng maliit na boksingero na magpatuloy sa pag-akyat ng division, hindi lang yan, pinakaya pa daw niyang tanggapin ang mas malalakas na suntok galing sa matataas na division. Kaya ang laki ng kumpiyansa ni Floyd Mayweather Jr. na gumagamit si Manny Pacquiao ng ipinagbabawal na gamot bago ito sumampo ng boxing ring, kaya naging madali abutin ni Manny Pacquiao ang 8 Division World Champion. Dagdag pa ni Floyd Mayweather Jr., ang isa pa sa patunay na gumagamit si Manny Pacquiao ng ipinagbabawal na gamot bago ito lumaban, ay kung mapansin niyo daw itong si Manny Pacquiao, nung nag-uumpisa pa lamang siyang magboxing, ay ang liit ng kanyang katawan at ulo nito. Ikumpara mo daw ngayon dahil isa daw sa maging side effect sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang paglaki ng kanyang ulo at mga buto. Ganun pa man ay wala pera naman napatunayan or naging positibo ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa naturang bintang na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil bago ito sumampa sa boxing ring ay sobrang dami ng pinagdaanan ng mga random blood test at iba't ibang mga test. Dahil dito ay hindi lang si Manny Pacquiao ang kanyang sinabihan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot bago ito lumaban, dahil pati si undefeated and 4 World Division Champion, na si Naoya the Monster Inoue, ay kanya ring hinamon na magpa-blood test. Dahil ayon sa kanya ay isa rin si Naoya Inoue na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot bago ito lumaban. Dahil sa lahat ng kanyang mga naging laban ay tila hindi ramdam ni Naoya Inoue ang pagod at tila walang talab sa kanya ang mga super power punches ng kanyang mga naging kalaban, at sa lahat daw ng kanyang mga naging laban ay puro tamba ang sinapit ng mga nakalaban sa mga kamay niya at tinapos niya lang ito sa maikling oras, kaya malaki talaga ang posibilidad na gumagamit si Naoya Inoue ng ipinagbabawal na gamot. Ang nakatakdang panunungkit ni John Riel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas, ng malalaking pangalan sa mundo ng boxing ngayon taon. Plano ni John Riel Casimero na tumaas ng ranking at patutumbahin ang lahat ng kanyang makakalaban dito. Isa na dito si Naoya Inoue aka the Japanese Monster na matagal na niyang hinahunting para mahuli. May lakas pa bang itinatago ang 35 years old na si John Riel Casimero? O wala ng pag-asa na maiangat pa ang kanyang karera sa mundo ng boxing? 2019 ang kasagsagan ng kanyang karera, kung saan natapos or natalo niya ang 4 na kalaban sa pamamagitan ng knockout sa loob ng 1 taon lang, ikumpara mo kay Naoya Inoue na halos 1 laban lang sa loob ng 1 taon ang nagagawa. Ito ang mga tagpo na meron pang magandang tagapamahala si Casimero ng lahat ng kanyang mga laban, para madali itong makilala sa mundo ng boxing. Maituturing na malas or panahon na ang umaayon dito, dahil sa isang pandemya noon, ay hindi natuloy ang laban Inoue at Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil simula noong umalis si John Riel Casimero sa MP Promotions ay doon na nag-umpisa ang pagbabawas ng kanyang mga laban, dahilan na halos ang mga gusto niyang makakalaban ay umaayaw na sa kanya. Ngunit nabigyan naman ito ng pagkakataon na makabangon, ngunit ang panahon na talaga ang hindi sumasang-ayon sa kanya.
Dahil nagkaroon siya ng sakit at nakaratay siya sa hospital, dahilan sa pag-pulled out ng laban niya kontra Butler. Marami ang naghihinayang dahil hindi natin nasasaksihan ang pinakamataas na version ng ating kababayan na si John Liel Casimero. Kinuha naman siya ng isang promoter galing Japan, ngunit muli itong nadismaya ang mga manunood, dahil madami ang nakapansin na isa na raw siyang mahinang nilalang, dahil saksi ang karamihan sa kanyang mabilis na pagkapagod nito. In short, mabilis na siyang hingalin, nakakapanghihinayang ang mga pangyayari ngunit ganun pa man ay milyon-milyong boxing fans ang nag-aabang sa kanyang muling pagtungtong ng boxing ring para makalaban muli sa isang world title fight. Dahil kahit napag-iwanan na si John Liel Casimero ay hindi pa rin mawawala sa kanya ang determinasyon, tapang, lakas at pagiging maangas na wala sa ibang mga boksingero. Ang Japanese monster Naoya Inoue ay naging undisputed na hanggang sa kasalukuyan, ngunit hanggang ngayon ay tila sobrang iwas pa rin itong halimaw ng Japan sa tinaguriang angas ng Pinas Cuadro alas John Liel Casimero. Mabilis makumplito ni Naoya Inoue ang 4 na titulo sa loob ng isang taon. At hanggang sa ngayon ay handang-handa pa rin ang Japanese monster Naoya Inoue na harapin ang mga top contender sa kasalukuyan. Tulad ni former Unified World Champion Murodjon Akhmadaliev ng bansang Uzbekistan. Former 2 World Division Luis Neri ng bansang Mexico. Undefeated top contender Sam Goodman ng bansang Australia. At hindi mawawala ang tinaguriang angas ng Pinas Cuadro alas John Liel Casimero. Usapang Inoue ay pinataob ni Cuadro alas ang dalawang fighter na kababayan ni Naoya Inoue. Panoorin natin ang kanyang laban kung saan dito nagsimula katakutan si John Liel Casimero ng ibang mga boksingero. Matapos magpahinga ng mahigit 1 taon, ito ang kauna-unahan niyang laban. Unang tagpo ay sunod-sunod na solidong mga suntok ang pinakawalan ng ating kababayan. Sa pangalawang round ay dito na matitikman ng kalaban ang lakas ng kamao ni John Liel Casimero. Ngunit nakakonekta itong hapon, dahilan ng pagkawala ng balanse ni Alas, na sanhi ng kanyang pagkatumba, dahil dito ay banilangan siya ng referee. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila nasaktan na si Akaho sa mga sunod-sunod na suntok ni Alas, tinamaan sa batok si Akaho dahilan ng kanyang drama. At yun nga isang drama ang ating masasaksihan sa hapon sa hindi inaasahan, dahilan sa pagtatapos ng laban sa isang draw. Lumipas ang ilang buwan ay napalaban muli si John Liel Casimero sa isang mayabang at siga na Afrikano. Sa unang rounds ay gusto na agad patumbahin ni Cuadro alas ang siga na Afrikano na ito, hanggang sa ito ay makalasap ng isang hagupit na malupit na suntok galing sa angas ng Pinas na dahilan ng kanyang pagkatalo. Ano sa tingin nyo guys, kaya ni John Liel Casimero makipagsabayan sa lakas ni Naoya Inoue o hindi? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay? Alright.